Naglabas na ng panuntunan ng National Privacy Commission para sa mga vlogger na gumagawa ng content sa pampublikong lugar. Tugon ito sa reklamo ng mga nahagip sa video ng walang pahintulot. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa dami ng gumagawa ng content ngayon sa social media, hindi na bago ang mahagip ng kamera. Minsan hindi mo malalaman o pinapayagan. Pero kay Ira Lopez, walang kaso kung sakaling masama sa background ng isang vlog. Okay lang kasi basically this is a national road, yung parang national road. So hindi naman kasalanan ng vlogger if ever masagip ka niya kasi yun nga, nag-vlog siya for for business. Pero hindi naman sang-ayon dito ang tindero na si Jolly Tanaet. One time dito, kunwari siya bumibili ng tinapay sa akin, yun pala, kumukuha na siya ng detalye sa akin para makukuha niya itong statement ko. Yung pala, wala siyang paintulot nga. Nag-vlog na diretso, nakaon na yung kamera niya, mami. So akala ko naman kasi customer for mga casual ko dito, customer yun pala, vlogger na siya kasi may backup siya doon eh. Hindi raw ito ang unang beses. Ayon kay Jolly, madala siyang lapitan ng mga minsang nagpapakilalang vlogger pero hindi nagpapaliwanag kung saan dadalhin ang video. Git niya, nakakaalangan at minsan nakakatakot pa. Tingin ko sa kanila, kumukuha lang sila mga video dito sa mga vendors, tapos i-edit na nila para papalabas na sa kanila. Hindi nga sila nagpakilala kung ano silang mga vlogger eh, para ma-search namin. Ang ganitong insidente ang tinutugunan ngayon ng National Privacy Commission sa paglabas ng bagong guidelines para sa mga gumagawa ng content sa publiko. Paalala ng NPC, hindi bawal ang vlogging pero may hangganan ito. Dapat po sinusunod niyo ang basic principles o general principles ng privacy on transparency, legitimate purpose, proportionality, lawfulness, and fairness. Isa pa pong importante dito ay dapat ang vlogger, inaatasan po ng circular na ito, ay gumamit ng isang teknolohiya ng masking. I-mask niyo po, i-blur niyo po ang mga muka, lalo na ng mga bata at ang mga miyembro ng society na vulnerable, kagaya ng elderly and PWDs. Ayon pa sa NPC, kung may intensyong ipalabas ang content sa social media, lalo na kung may identifiable na tao sa video, responsibilidad ng content creator na tiyaking may pahintulot at ligtas ang gamit ng impormasyon. May karapatang magpatanggal, magpa-blur o magpa-takedown ng video ang isang nakuhanan kung wala itong pahintulot at kung hindi ito sundin, maaaring magsampa ng administrative, civil o criminal case. Inaatasang magrehistro sa National Privacy Commission ang mga vloggers na kumikita sa kanilang content. Ang hindi sumunod, maaaring padalhan ng show cause order at pagmultahin ng 50,000 pesos. Sa huli, para kay Jolly, hindi sila laban sa content creation, pero nananawagan sila ng respeto at pahintulot dahil hindi lahat ng nasa kalye gusto maging bahagi ng social media content, lalo na kung hindi malinaw ang intensyon. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.